ba tayong magiging tarakli? Kabi-kabilang landslide, mga sirang kalsada at pahirapang supply ng kuryente at signal. Yan pong iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Sarangani. State of calamity na sa mga bayan ng Glan at Malapatan. At ayon sa Office of Civil Defense, 38 na ang kabuang bilang ng patay. Saksi, si Maki Pulido. Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Nagde-deliver siya sa grocery store pasado alas 7 ng umaga kahapon. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. Kahapon, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa PHIVOLCS ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Hanggang ngayon, hindi pa naaalis ang sasakyang ito na nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway. Butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yan. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabutang buhay ang mag-iina. Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na Landslide, ma'am. oh, hindi ako maka-uwi ng dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon. Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon. Gusto na ito ipaabot
sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Sa ngayon, patuloy na nananatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures para tugunan ang epekto ng lindol. Mula sa Sarangani, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa gilid ng gumuhong supermarket na ito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, nakaabang si Dioslinda Deluvio habang binabalikan sa kanyang cellphone ang larawan ng anak na si Joey. Nagtatrabaho si Joey sa supermarket kahapon nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Dali-daling nagtungo roon si Dioslinda nang mabalita ang natrap sa loob ang anak. Last nilang sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mayroon mga isang gipasok doon, wala na daw heartbeat. Nagdatingan kanina ang mga dagdag pwersa sa Bureau of Fire Protection at Coast Guard para sa search and retrieval operations. Isang bangkay ang na-recover kahapon. 2 pa ang pinaniniwala ang naiwan sa loob. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon. Hanggang ngayon, gusto lang ko nga ngayon, makukuha na doon, para nga manahimik na kami. Sa Barangay Kalumpang pa rin, gumuhuri ng konkretong dingding ng isang warehouse. 3 ang patay matapos matabunan ng pader. Wasak din ang halos 10 bahay na nasa harapan ng pader. Isa sa mga nasugatan si Marifel. Lumabas ako ng kwarto, yun yun din ang pagbagsak ng wall namin dito sa sa harap ng kwarto ko. Tapos yun dito bumagsak at saka dito sa ulo ko. Pagkatapos sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi hinanap ako ng mga anak ko, sabi ko, tulungan niyo ako dito ako nabagsakan ako ng wall ng bahay. Sa General Santos Medical Center, inilatag muna sa hospital grounds sa mga kama at higaan ng mga pasyente. Doon muna sila bilang pag-iingat sa aftershocks. Kahit saan lumingon sa buong lungsod, mababakas ang pinsalang iniwan ng lindol. Isa sa mga napuruhan ang hilera ng mga bahay sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao. Ang OFW na si Alice, hindi akalaing sa isang iglap, mauuwi sa walaang ilang taon niyang ipinundar. Super kasakit. Para din ako nasunugan. Ito sir, basag. Basag. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Ito ang tiles namin. Madilim, wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung kitchen namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung lamisa. Ang bahay ng pamilya, hindi na mapapakinabangan. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko. Gaya ng kina Alice, nakakadurog ng puso ang nangyari sa kanilang mga kapitbahay. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Hingi ng tulong kahit pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Sa bakanting loting ito muna, nananatili ang mga apektadong residente. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumpa ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay, mga kapuso, tingnan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay, dahilan para ito'y tumagilid. Halos mapulbos naman ang pundasyon ng fast food chain na ito sa Tiongson Street. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. Inabutan namin ng ilang kinatawan ng BFP na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation
Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged. Ininspeksyon din ang napadapang gusali ng Notre Dame of the Diangas University Integrated Basic Education Department. Ang aktual na pagguho ng gusali kahapon, nakuhanan ni Johnny Bert. Tapos, natumba dito sa bangko. Paguman, gawin akong cellphone, gibulot, pagbidyo na ako, tanan nila, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilakpod ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasyagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers sa nasa sulod o mga security guard pero nakadagan sila kahapon. Ang 48 anyos na gwardyang naka-duty dito kahapon na trauma. Ganyan naman ako sa cable. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ko doon, nag-game. So, hindi man makaya na doon ang talagang mag-stay. So, doon ako lumakas sa game. Itong gate na ito? Yes. Dapat pa ako sa dito. So far, sa nakita ko, hindi siya. Ang airport ng General Santos City, bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin ng inspeksyonin kanina ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pinamamadali na ang pagkukumpunin nito para agad makapagbalik operasyon. Sa Don Marcelino, Davao Occidental, naiyak naman sa takot at pangamba ang gurong si Sandy matapos muntikan ng matabunan ng guho. Papasok siya sa paaralan kahapon nang maabutan ng lindol sa kalsada. Sa lakas ng pagyanig, natumba ang kanyang motorsiklo at napagitnaan siya ng dalawang pagguho ng bahagi ng bundok. Thank you! Nagtamo siya ng mga galos at pasa sa katawan. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Nagtakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali ng makalabas ng eskwelahan nang tumama ang lindol kahapon. Makapalang alikabok sa loob mula sa mga natuklap at mga nasirang gusali. Sa barangay Butulan, dalawang nasugatan matapos madaganan umano ng gumuhong bahay. Nakakordon din muna ang munisipyo ng bayan. Sa mga tent muna nag-oopisina ang kanilang mga empleyado. Ang bahay ng pamilya Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pampanga. Trauma gid sir. Tanan gid pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila hilak. Kulbaan gid sila sir. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, 7 na ang naitalang nasawi sa kanilang bayan dahil sa lindol. Duda po ang ina ng isa sa nasawing basketball player ng Ateneo de Manila University na aksidente lang ang pagkamatay nito sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Iko-convene naman ang Philippine Sports Commission ang Sports Stakeholders Panel para umagapay sa investigasyon ng PNP at ng Department of Justice. Saksi, si Marie Zumali. Hinangaan sa kanyang galing sa basketball. Puno ng potensyal ang 19 anyos na si Rene Clert Baterbonia. Isa siya sa mga instrumento para makamit ng Davao Region High School basketball team ang kauna-unahan nitong kampyonato sa palarong pambansa noong 2025. Si Rene pa nga ang most valuable player noon. Muli siyang nagpakitang gila sa palarong pambansa nitong Mayo. Siyempre masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Siyempre kailangan pa namin ma-prepare para sa bukas na laro. Ang kanyang galing naging daan para mapansin at kunin bilang basketball player ng varsity team na Ateneo de Manila University. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Nalunod si Rene kahapon habang nasa isang resort sa Dipakulaw, Aurora sa team building activity ng kanyang koponan. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila.
Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga kung anong nangyari. Nasawi rin ang kanyang teammate at foreign student athlete na si Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Batay sa bersyong nakuha nila sa mga kasamahan ni Rene at Divine, meron po silang some sort ng training or walking dito sa may pababaw na portion ng dagat sa harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinangin na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. lumalabas na 4 daw lahat ang nadisgrasya sa dagat, sabi ng Dipakulaw Police. Pero nasagip ang 2 pang biktima. May 4 po na nalunod, pero nga po yung 2 ay nasagip naman, kaya yung lang po ang dinala sa ospital, naagapan naman. Sa gitna ng pagluluksa, maraming tanong ang ina ni Rene. Ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. May mga binanggit din na impormasyon si Rovelyn na nakarating sa kanya. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Ang dami nila dun, tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Masama rin daw ang loob niya sa mga kasama ng anak. Sa social media post lang daw niya nakita ang itsura ng katawan ng anak. Naghintay ako kung saan na ba yung anak ko. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos dami ng mga post. Pero hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na papatay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila. Hanggang kanina pa lang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Hustisya ang sigaw ng ina ni Rene. Hinala pa niya may nangyaring foul play. Kasi yung anak ko daming pasa, ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan. Ayon sa Dipakulaw Police, base raw sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene. Pero mayroon daw siyang maliit na galo sa braso. Kabilang din sa gustong masagot ng ina ni Baterbonia ay kung bakit walang medic at lifeguard sa training ng mga player. Nakausap po yung management ng resort at kahit siya po mismo yung pinakang namamahal doon ay nag-respond. Sabi ko yung mga players ko na nasa dagat ay kasi po marami sila. Hindi nila akalain na may bigla pa lang may nawawala na pala. Ngayong hapon, may mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya para kausapin ang pamilya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Ang Ateneo de Manila University nagpahayag ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang 12 at magkakasa ng autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, katuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kaniyang labi na inaasikaso na ng Ateneo.
Habang nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasailalim sa counseling ng kanilang guidance office. Tubong Agusan del Sur si Rene na itinuturing na sports hero sa lalawigan. We consider him as a sports hero. We were expecting that he would be playing in bigger leagues in Manila. Rest be assured that the province of Agusan del Sur will never take this lightly. We will never sleep on it. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Philippine Olympic Committee sa pagpanaw ng 2 manlalaro ng Ateneo. Nalulungkot kami at nakikiramay kami. No? After everything, galing palarong pambansa, etc. Laki ng bright future nila na nawala on the basketball community. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Nakiramay rin ang Philippine Sports Commission at sinabing makikiisa sila sa investigasyon. The entire country is crying, no? Not just the family members. I've been receiving text messages from people all over the country. Iko-convene ng komisyon ang Sports Stakeholders Panel para sumuporta sa investigasyon ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Misyon aniya ng fact-finding ay hindi lang para malaman ang totoo, kundi kapulutan din ng leksyon para maiwasan ang kaparehong disgrasya. Ako, si Mariz Umali ang inyong saksi. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mareklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay po yan sa munoy paglipat nila ng 60 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ibinasura nila ang mareklamong graft, plunder at technical malversation laban sa dalawa dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Masaya pong binisita ng Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang Linda Walker ang Quezon City High School. Kasama niya rito si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Mensahe ng aktres sa mga estudyante, mag-aral ng mabuti. Bago po yan ay nakisaya rin siya sa unang hirit. Game na game niyang tinikman ang ipinagmamalaking pagkaing Pinoy na adobo. Natutunan din niya ang ilang Filipino words sa tulong ng New Age Barkada. Sumalang din siya sa Quiz Bee. Munisipyo na tuloy ang kasal kung saan naging emosyonal sina Romel at Queenie. Isang pangarap nga raw na natupad ang pagpapalitan nila ng idol. Ilang taon na raw silang nagsasama at mayroon na rin silang 2 anak. Congratulations kina Romel at Queenie. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayo magiging saksi!